Dahil sa malakas na mga pag-ulan, dulot ng pananalasan ng habagat, landslide naman ang tumambad at naitala sa Maguindanao del Sur. Dahil dito suspendido na rin ang mga klase sa Cotabato City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, ihahatid sa atin nina June Dimacutak at Jane Galit Bantayan. Balita mula sa Bangsamoro Region. Nakakaranas ng pabugso-bugsong buhos ng malakas na ulan ang iba't ibang bahagi ng rehiyon sa Central Mindanao, partikular sa Cotabato City, mula pa kaninang alas 3 ng madaling araw na nakakaranas ng may kasamang hampas sa mahinang hangin at malakas na buhos ng ulan. Batay sa weather latest update ng CDRRMO Cotabato City, ang mahabang buhos ng ulan ay bunsod umano ng southwest monsoon o itong wind convergence na dala ng severe tropical storm na may international name Bingka na nananalasa sa halos buong lugar sa Kamindanawan, habang sa Cotabato City at mga karatig lugar nasa light to moderate heavy rains ang nararanasan o itong pabugso-bugso, subalit may kalakasang buhos ng ulan. Sa taya ng Pag-asa, mananatili ang mga pag-uulan hanggang weekend sa Mindanao na makakaranas ang local winds with slightly stronger rain na dala pa rin ng habagat. Para sa kaligtasan ng mga estudyante, deklarado ng City Government of Cotabato na walang pasok sa lahat ng antas ng mga pribado at pampublikong paaralan ngayong araw ng Biyernes, September 13. Habang may naitala namang landslide kanina madaling araw sa National Highway sa bahagi ng Timanan, South Upi, Maguindanao del Sur dahil sa lakas na buhos ng ulan sa lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si RH19, June Dimacutak. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ligtas na sa insurgency ang bayan ng Katarman. Ito ang kinumpirma ng AFP sa joint meeting ng MPUC o Municipal Peace and Order Council, Anti-Drug Abuse Council at Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ayon kay Battalion Commander Lieutenant Colonel Nazir Arao, wala ng presensya ng New People's Army ang Katarman, ang capital town ng Northern Samar. Kinumpirma ng opisyal na maaari nang ideklara ang nasabing bayan na stable internal peace and security conditions. Sa record ng AFP noong June 5, 2023 ay 15 na lamang daw ang New People's Army sa kanyang area of concern ngayong taon. 2 na lang ang natitira. 5 sa mga miyembro ay naglaylo na at kasalukuyang nasa Metro Manila. Gayunpaman, kasalukuyan pa rin ang mga patrol base sa ilang barangay ng Katarman at kinakailangan na lamang na ngayon ang resolusyon mula sa MPUC o Municipal Peace and Order Council at Provincial Peace and Order Council at iba pang dokumento upang formal na may deklara ang bayan ng Katarman na stable internal peace and security condition o insurgency free. Para sa MBC TV Network News, Arts 34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.